ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Good morning, pogi kong kuya. Oh, ano yan? Ang alin? Yang arte mo. Arte? Huy, kilalang kilala na kita. Kaya wag mo akong artehan ng ganyan. Kuya naman. May kasalanan ka ba o may hihingin? Wala ah. Walang ano. Wala kang kasalanan o wala kang hihingin? Both. Justin naman. Ako na ang nagpalaki sa'yo. Etsusin mo pa ako. Nakakainis ka kuya. Masama bang maglambing? Okay, sige. Di sorry. Ang lakas mo kasing magkape. Ayan tuloy, nagiging nerbyoso ka. Teka, anong oras na? Bakit nandito ka pa? Anong oras ang klase mo? Ikaw kuya, bakit nandito ka pa? Anong sinasabi mo? Natural, Sabado ngayon wala akong pasok. Saint! Wag mo nga akong sagutin ng mga millennial terms na yan. Ay, one-sided. Anong one-sided? Hindi ako pwede mag-millennial term pero ikaw pwede mag-linggo. Bunganga mo nga. Tayo lang naman nandito eh. Kahit na, baka masanay ka. Pag nasa labas tayo, baka akala mo tayo lang dalawa. Kuya naman, patawa. Huy, hindi imposible yun. Kuya, question. Ano yun? Noon pa man alam ko na hindi ka straight. Natural, alam mo noon pa. Ikaw lang naman ang pinagsabihan ko. Sila mama at papa ba alam yan? Siyempre hindi. Bago nawala si Papa, hindi ko pa nararamdaman to. Pero parang may tanong ako sa sarili ko noon pa. Nung na-confirm ko na, kumukuha ako ng timing kung paano ko sasabihin kay Mama. Kaso nawala rin siya. Pero siguradong alam na nila ngayon. Hindi ba mahirap? Alin, ang maging kuya mo? Mahirap. Kuya naman eh. Saring lang. Ano ba kasing mahirap yung tinatanong mo? Yan, yung pagtatago at pinipigilan ng sarili. Sa totoo lang, hindi ko naiisip yan. Basta ang alam ko, kilala ko ang sarili ko at kilala mo ako. Sapat na sa akin yun. Eh kuya, Ano? paano kung… wala ka bang… Ano to, fill in the blanks? Ayusin mo nga yung tanong mo. Wala ka bang nagugustuhan? Girl? Girl or boy? Girl, wala. Pero maraming nagpapabebe sa akin. Anong ginagawa mo? Siyempre sinasakyan ko lang. Pinapaasa mo? Bunganga mo talaga. Hindi. Ibig kong sabihin, sinasabi ko na sayang pero may girlfriend na ako. At gusto namin kasi private ang relationship namin. Wow, may script. Naman. Eh boy. Ha? Oh, huli. Meron no. Sino yan? Spill! Spillin ko mukha mo dyan eh. Kuya naman eh. Sige na, sabihin mo na. Alam ko mahirap yung nagtatago kaya akong outlet mo. Bakit ba pinipilit mo? Wala nga. Sure ka? Ikaw, gusto mo bang wala kang baon sa Lunes? Di wala kung wala. Makapag-breakfast na nga muna. Mabuti pa, wag mo akong guluhin. Okay. Kuya, nandito lang ako ah. Alam ko, kaya pumunta ka na sa kusina. Ibig kong sabihin, nandito lang ako pag handa ka ng ikwento ang crush mo. Wala kang baon. Joke lang! Triggered naman. Makakain na nga. Papa Dudut, hindi naman sa naglihim ako sa kapatid ko. Pakiramdam ko kasi baka wala lang naman talaga yung nararamdaman ko. Pag sure na ako sa feelings ko ay saka ko na lamang sasabihin sa kanya. Kilala rin ako ng kapatid ko kaya alam niyang may hindi ako sinasabi sa kanya kaya panay ang pangungulit. Tumigil na lamang pag tinatakot ko na hindi ko siya bibigyan ng baon. Ganon kami ka-close, ganon kami kasaya. Pero isang araw ay may nalaman ako na matagal na palang tinatago ni Justin sa akin, Papa Dudut. Nasa bahay sila ng mga kaklase at kaibigan niya nang dumating ako at nahuli ko sila na kinikilig sa isang papel. Tinanong ko kung ano yon. Una sabi wala naman daw. Pero dahil may respeto ang kapatid ko ay ibinigay niya din sa akin ang papel. Isang sulat. Galing sa isang secret admirer. Marami na palang napadala ng sulat kay Justin
At sa bawat sulat ay may mga regalo. Minsan stuffed toys o bulaklak. Isang beses ay tsokolate. Muntik na akong magalit dahil papaano kung may kung ano ang tsokolate at kung anong mangyari sa kanya kung kinain niya yon. Kinausap ko ang mga kaklase niya at wala din silang nasabi dahil hindi nila kilala ang nagpapadala na nagtatago lang sa tawag na flames. Hindi ko alam kung flames na apoy o flames na dating game ng mga teenager. Pero kahit ano doon ay hindi ako pabor, Papa Dudut. Una ay nagtatago siya. Pangalawa ay hindi pa dapat magkaroon ng karelasyon ng kapatid ko. Sinabi pa ni Justin na wala naman siyang gusto sa nagbibigay sa kanya noon kung sino man ito. Natutuwa lang daw siya sa mga tula na pinapadala ni Flames. Pinagsabihan ko pa rin siya na huwag nang i-entertain para tumigil na. Nangako naman ang kapatid ko, Papa Dudut. Kinausap ko din ang mga kaklase niya na bantayan si Justin. Parang kuya na din ang tingin sa akin ng mga kaibigan ni Justin, kaya lahat sila ay nangako rin. Kahit na nangako silang lahat, Papa Dudut, ay hindi pa din ako mapakali. Ganon kasi ako, basta tungkol sa kapatid ko. Kaya naman naghanap ako ng makakausap. Siyempre ang taong pinagkakatiwalaan ko ang nilapitan ko. Shot! Salamat ha. Anong salamat? Kanina pa tayo nandito, ang tagal mo naman magkwento. Magkwento? Bakit ka ba nagpapasalamat kanina? Sa pagsama dito ngayon. Oh, kaya nga. Ibig sabihin may problema. Bakit naman problema ka agad ang naisip mo? Pare, unang-una, hindi ka naman mahilig uminom. Pangalawa, nung huling nagyaya kang uminom, may problema ka sa opisina. Predictable ba ako? Hindi naman. Close lang tayo kaya alam ko. Close? Oo. Tayo lang naman ang close ng ganito sa opisina eh. Oo nga. Bakit? Ha? Kasi ano? Ano? Kasi Huy, bakit hindi mo masabi? Simple lang naman ang tanong ko. Bakit ka nagyayang uminom? ito bang pagyaya kong uminom? Oo. Bakit? Ano bang akala mo? Wala. Anong wala? Alam mo, nagtatampo na ako ha. Ano? Iinom ba tayo ng hindi nag-uusap? Uy, hindi naman. Oh, ano yung akala mong tinatanong ko kanina? Kala ko tinatanong mo kung bakit tayo close. Itatanong pa ba yan? Kasi mahal natin ang isa't isa. Mahal? Oo. Hindi na tayo iba sa isa't isa. Magkadikit ng bituka natin sa dami ng alam natin sa isa't isa. Oo nga. Lloyd, Oh, may tanong ako. nagpapaalam pa? Nag-uusap nga tayo, di ba? Ano yon? Hindi ka ba naiilang kapag minsan parang pinagtitinginan tayo ng mga ibang tao? Bakit naman ako maiilang? Baka kung anong iniisip nila sa atin. Iniisip? Meron ba silang iniisip sa atin? Hindi ko napapansin eh. Alam mo naman dito, pag magkasama at sobrang close ng dalawang lalaki, pinag-iisipan na may relasyon. Meron naman talaga. Relasyon ng pagiging magkaibigan. Tsaka kung ano man ang iniisip nila, hayaan mo sila. Bakit ka magpapaapekto? Sino ba yung nag-iisip niyan? Bukas hahalikan kita sa harap niya para mamatay siya sa inggit. Puro ka naman biro. Hindi biro yun. Kaya kong gawin yun para lang masopla ko sila. Tama na nga yan. Okay, kalimutan natin ang mga marites at balik na tayo sa'yo. Anong problema? Yung kapatid ko kasi, may secret admirer. Oh, natural naman yun. Maganda ang kapatid mo. Ikaw ba, wala ka naging secret admirer? Ha? Wala. Ay nako, naglilihim ka. Lihim? Wala. Wala akong nililihim. So may secret admirer ka? Wag nga ako ang pag-usapan natin. Ano bang gagawin ko sa secret admirer ng kapatid ko? Kilala mo ba siya? Hindi. Secret admirer nga eh. Mismo. Hindi mo siya kilala kaya paano mo siya kukomprontahin? Pero yun nga ang nakakatakot. Hindi mo kilala ang kaaway mo. Kaaway agad? Baka naman mabuting tao siya. Ginajudge mo agad. Basta, natatakot lang ako. Alam mo, sapat naman ang pag-aalaga mo sa kapatid mo kaya wala kang dapat ikatakot.
Anong gagawin ko? I-guide mo lang siya. Paano? Kuya ka, alam mo kung paano. Pero wag mo naman siyang masyadong higpitan. Kawawa din naman yung kapatid mo pag masyadong nasakal. Uy, ano at natahimik ka? Salamat sa pagpapagaan ng loob ko. Oh, shot na! Papa Dudut, ewan, kahit yun lang naman ang sinabi ni Lloyd ay parang may malaking tinik na hinugod sa aking lalamunan. Sandali kong nakalimutan ang tungkol sa secret admirer ni Justin. Sa opisina naman ay napakakulit ni Lloyd. Panayang yakap at lambing sa akin. Para daw mainggit kung sino man ang nag-iisip ng kung ano sa aming dalawa. Ako naman ang naiilang, pero kahit naiilang ako ay hindi naman ako naiinis. Ang hirap labanan ng damdamin. Natapos ang isang linggo sa opisina na ganon kakulit si Lloyd. Dinadaan ko na lamang sa tawa ang lahat, Papa Dudut. Araw ng linggo nagyaya siyang mag-basketball kami. Sa tagal naming magkakilala ni Lloyd ay doon lang siya nagyayang mag-basketball. Yung mga taga-lugar daw nila dapat ang mga kalaro niya. Kaso'y kinulang sila ng isa, kaya niyaya niya ako. Marunong akong mag-basketball pero ayoko magbukhang tanga kasi hindi ako magaling. Kaya sinabi ko na lamang na may pilay pa ako kaya hindi pa pwedeng puwersahin para hindi lumala. Naintindihan naman ni Lloyd kaya naghanap na lamang siya ng ibang mayayaya. Sinabi ko na lamang na bilang suporta ay manonood na lamang ako. Tuwang-tuwa si Lloyd at biniro pa ako na pumalakpak daw ako sa tuwing makakashoot siya. Kaya naman gano'n na nga po ang nangyari. Taga-palakpak ako kada shoot niya. Pero hindi ko maitodo ang palakpak ko. Dapat ay discreet lamang. Kasi baka magmukha akong cheering squad kapag tinodo ko. Magaling si Lloyd maglaro, Papa Dudut, kaya lalo akong nanliit at iniisip na paano kung naglaro ako. Magmumukha lang akong ewan sa court. Pero Papa Dudut, habang pinapanood ko si Lloyd, ay nagkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sa tingin ko naman sa sobrang close namin ay maiintindihan niya ako. Kahit na hindi naman ako sigurado sa magiging reaksyon niya, ay hindi ko naisip na magagalit siya at lalayo. Ang sa akin lang naman ay nakakahiya din kay Lloyd na may tinatago ako sa pagitan naming dalawa. Ang gusto ko noon ay maging totoo lamang sa kanya at hindi ko iniisip na magiging ganon din siya sa akin. Nang matapos ang laro ay nagyaya siyang kumain. Naisip ko noon na yun na ang pagkakataon. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Habang papunta ng restaurant ay binubuo ko na ang loob ko at tapang ko para sabihin sa kanya. Kaso, pagdating naman sa restaurant ay doon din pala lahat Nandun din pala lahat ang mga nakalaro niya sa basketball. Celebration pala nila yon, kaya yon para kung tahimik na jowa at chumichika lang kapag tinatanong o kinakausap ni Lloyd at ng iba pang mga kasama namin. Matapos ang magulong lunch ay umuwi na kami. Habang pauwi ay doon ko na muling binuo ang loob ko, sasabihin ko na ang lahat. Handa na ako nang biglang may tumawag sa cellphone ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napasugod kami ni Lloyd sa ospital. Si Justin daw po kasi ay nawala ng malay habang kasama ang mga kaibigan niya. Pagdating namin sa ospital ay hindi alam ng mga kaibigan ni Justin kung papaano sasabihin sa akin. Nakita ko naman na wala pa ring malay si Justin. Sinabihan ako ni Lloyd na huminahon at hintayin namin ang doktor. Pinilit kong huminahon at saka ko naman pinahinahon ng mga kaibigan ni Justin. Doon na sila nagkwento kung ano nga ba ang nangyari. Nagtatawanan pa daw sila nang biglang mahilo si Justin. Tapos ay bigla na lang daw itong nawala ng balanse at natumba. Mabuti na lang daw pala at nasalo nila ang kapatid ko bago bumagsak sa simento. Kaya agad nila siyang itinakbo sa ospital. Lalo ko napaisip kung anong nangyari, bakit nagkaganon ang kapatid ko. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang doktor at ipinaliwanag niya na wala namang masamang nangyari sa kapatid ko.
Masyado daw atang stress si Justin kaya ganon ang nangyari. Saka sinabi ng doktor na hintay na lang namin siyang magising at pwede na ring umuwi. Una, tinatanong ko ay ang sarili ko kung kasalanan ko ba lahat kung bakit nangyari yon. Tapos ay nauwi na ako sa paninisi sa sarili ko. Kinumpirma ko ng kasalanan ko nga ang lahat. Kumbaga inako ko na. Ako lang naman ang kausap ni Justin kaya malamang ay ako ang dahilan ng pagkakastress niya. Malamang dahil yon sa sobrang paghihigpit ko sa kanya, Papa Dudut. Justin! Kuya! Ano ba nangyari sa'yo? Patawarin mo ako. Ha? Huwag ka na sanang sumama ang loob. Kuya! Bakit? Anong gusto mo? Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Wala. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ayos naman ako. Anong ayos? Nasa ospital ka. Nawalan ka ng malay tao. Hindi ko alam ang nangyari. Magkakausap lang kami tapos nahihilo ako tapos wala na akong maalala. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Nawala na din ang hilo ko. Wala ka bang nararamdaman? Sabihin mo na agad. Huwag ka nang maglihim. Kuya, wala naman akong ililihim sa'yo. Sigurado ka bang wala kang nararamdaman? Kuya, Ano yun? doktor ka na ba ngayon? Nagbibiro ka pa? Nawalan ka na nga ng malay tao? Sorry, kuya. Anong sorry? Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Bakit? Gustong sabihin ng kuya mo na hindi ka na niya paghihigpitan. Ha? Totoo ba, kuya? Oo, hindi na siya nagagalit na may secret admirer ka. Hindi naman ako galit. Kaya basta magsasabi ka lang palagi sa kuya mo, yun lang ang gusto niya. Hindi ka na niya hihigpitan kasi nasa tamang edad ka na. Sinabi ko ba yun? Totoo ba yun, kuya? Oo, kausap ko siya, yun ang sabi niya. Pero Kaya magpagaling ka na, Justin, para hindi na nag-aalala ang kuya mo. Oo, kuya. Magpapagaling na ako. Huwag ka nang ma-stress. Well, hindi ka na may stress kasi hindi na nga maghihigpit ng sobra ang kuya mo, di ba? ha? Oo. Pero kuya, hindi naman ako na-stress sa paghihigpit mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? May iba ka pang iniisip? Oo, kuya. Ano yun? Yung mga finals ko, tsaka mga projects. Hindi ka na-stress sa paghihigpit ko? Hindi. Alam ko naman na para sa kabutihan ko lang yun. Pero kahit ganon, hindi ka na din paghihigpitan ng kuya mo kung may pumorma sa'yo. Ay hindi. Kuya, akala ko kanina sabi mo okay lang. Oo nga, Ikaw nagsabi nun, hindi naman ako. pero sinabi mo yun, di ba? Sinabi mo sa akin. Oo nga. So, ano kuya, maghihigpit o hindi na maghihigpit? Hindi na maghihigpit. Maghihigpit pa rin. Ibig mo sabihin hindi totoong sinabi mo kay Lloyd? Oo nga, niloloko mo lang pala ako? Hindi ganun. Ang ibig kong sabihin, maghihigpit pa rin ako pero hindi na masyado. Okay na ako sa hindi masyado. O aminin mo, nakadagdag sa stress mo sa eskwelahan niyang paghihigpit sa'yo, di ba? Huy, bakit parang dinidiin mo ako? Joke lang, ikaw naman. Mabuti pa umuwi na tayo. Magmerienda tayo, sagot ko. Teka, nasa labas pala ang mga kaibigan mo. Nandyan pa sila? Isama natin sila sa treat ko para makapagkwentuhan tayo. Wow, galante ah. Yung lunch kasi kanina, wala akong nilabas na pera. Binayaran na pala nung isang kasama natin. Kaya may panglibre ako. Kaya tara na. Papa Dudut ang galante ni Lloyd sa pamerienda niya. Sinabi naman ng doktor na okay na si Justin na overfatigue lang naman daw ito, pahinga lang ng katawan at isipan ang kailangan niya. Pwede na siyang ma-discharge sa ospital. Kaya ang lakas ng kain ni Justin sa treat ni Lloyd mukhang nagbabawi. Masigla din po ito na parang walang nangyari. Matapos ang masayang pamerienda ay umuwi na kami. Hinatid kami ni Lloyd sa bahay. Si Justin ay pinagpahinga ko na kaagad para makabawi ang katawan niya sa pagod. Naging maayos naman siya mula noon pero may napansin ako mula noong naospital si Justin. Hindi na
nagpapadala ng regalo ang secret admirer niya. Doble saya ako noon, una ay maayos na si Justin at pangalawa ay wala ng asungot na nagbibigay naman ng stress sa akin. Pero isang beses ay may narinig ako na usapan nila Justin at ng mga kaibigan niya tungkol sa secret admirer ng kapatid ko. Nangihinayang daw sila. Si Justin naman alam kong nalungkot sa nangyari pero pinipigilan niya na mahalata ko yon. Pero ramdam ko naman. Habang nag-uusap sila tungkol sa lalaking yon ay bigla akong nagpakita sa kanila. Kitang-kita sa mga mukha nila ang gulat na may kahalong takot. Akala nila ay magagalit ako pero ang ginawa ko ay nginitian ko lamang sila at saka dumaan palampas sa kanila. Kahit naman pag-usapan nila yung admirer ng kapatid ko at sabihin nila ang panghihinayang nila, ang importante sa akin ay tumigil na ang secret admirer na yon sa pagbibigay ng sulat at ng kung ano-ano kay Justin. Kaya isa na lamang siyang ala-ala sa kapatid ko at sa mga kaibigan niya. Sino yan? Justin? Ay, Lloyd! Oh, Justin! Si Justin! Wala si kuya, may pinuntahan lang. Pero sabi niya sandali lang daw siya. Ah, ganun ba? Pwede ko ba siyang hintayin? Ito naman parang iba pa sa amin, syempre naman. Salamat. Wait, kuha kita ng maiinom. Wag na. Kakatapos ko lang. Sure ka? Oo, Baka kasi sabihin ni kuya, hindi kita inaasikaso eh. hindi naman siguro. Saan ka galing? Sa kaklase ko nung high school. Girl? Oo. Ay, Bakit? akala ko boy. Bakit ka napaay nung nalaman mo na girl? Wala naman. Girlfriend mo ba? Grabe naman yung tanong. Mabuti na yung straight to the point, 'di ba? Hindi ko siya girlfriend. Nililigawan. Hindi din. Yes! Anong yes? Ha? Wala. Teka, kumusta yung secret admirer mo? Isa na lang siyang secret. Ano? I mean, hindi ko na siya makikilala ever. Bakit naman? Kasi baka kinalimutan na ako nun. Kinalimutan? Bakit ka naman kakalimutan? Hindi na siya nagpapadala ng sulat na may tula eh. Hindi na din nagpapadala? Hindi na din? Bakit may din? Sinong hindi na din nagpapadala ng sulat? Yung kaibigan ko nga na pinuntahan ko kanina. Hindi na nagpapadala ng sulat yung boyfriend niya. Ah, may boyfriend na yung friend mo? Ha? Oo. Teka nga, bakit ba nabalik na naman tayo sa friend ko?
Ikaw ang pinag-uusapan. Yun nga, hindi na uli nagpadala ng kahit ano yung secret admirer ko. Baka naman nasa bakasyon o baka may sakit. Uy, wag naman sana. Baka lang naman. Si kuya kasi sobrang higpit. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sumasama ba ang loob mo sa kuya mo kapag pinaghihigpitan ka niya? Hindi naman, pero minsan kasi napapaisip ako bakit ang higpit niya. Ganon talaga mga kuya. Bakit yung mga kuya ng mga kaibigan ko hindi naman ganun? Parang minsan napapatanong ako kung bakit ganun si kuya eh. Iniisip ko na wala siyang tiwala sa akin. Hindi naman. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ay sorry, hindi ako galit kay kuya. Napapatanong lang ako. Intindihin mo na lang ang kuya mo. Darating ang araw at magiging maluwag din sa iyo ang kuya mo. Sana nga. Sana malapit na. Malapit na yan. Kita mo naman, hindi na ganon kahigpit ang kuya mo. Kasi nga wala. Ginoghost na ako ni secret admirer. Bigyan mo din ng time si secret admirer mo. Malay mo, bigla na lang uli magparamdam yun. Sana. Basta kung tungkol sa mga ganyan gaya ng secret admirer mo, sabihin mo na lang sa akin at wag na sa kuya mo. Ako na mag-a-advise sa'yo. Papadudot, nagkataon na hindi na ilak ni Justin ang pintuan noong papasukin niya si Lloyd sa loob ng bahay. Hindi nila namalayan ang pagpasok ko sa pinto. Dinig na dinig ko ang mga sinabi ni Lloyd sa kapatid ko. Tuturuan niya pa ito na maglihim sa akin. Parang ang dating ay tinuturuan niya pang magsinungaling. Sobrang napikon ako sa kanya kaya kinalimutan ko lahat at nangibabaw sa akin na kalaban ko siya. Kasi kinokontra niya ang authority ko. Wala din nagawa si Lloyd kundi ang umalis. Pagkalis ni Lloyd ay napagalitan ko si Justin sa unang pagkakataon. Kaya nabigla din ang kapatid ko sa naging ugali ko. Alam kong gustong umiyak ng kapatid ko pero pinigilan niya at alam ko kung bakit. Dahil yon sa pagmamahal at respeto niya sa akin. Pero ng mga oras na yon ay hindi ko naisip yon. Mas nang ibabaw ang galit. Pinagsabihan ko siya na magtapos muna bago makipagrelasyon. Ang sama ng mga nasabi ko noong mga oras na yon at nasabi ko na mahina naman siya sa akin. Nagpapakapagod ako tapos ay nagpapaligaw lamang siya. Ewan ko ba papadudot para akong napoposes noon. Hindi ko na napag-isipan ang mga sinasabi ko pero ano pa man ang nasabi ko ay hindi ako sinagot ng kapatid ko ng pabala. Si Lloyd naman na konsentidor ay ayaw kong makausap matapos sa mga narinig ko na sinabi niya sa kapatid ko. Kung maaari nga lang na hindi ko siya makita ay mas pipiliin ko yon. Kasi magkatrabaho kami at iisa lamang ang pinapasukan naming opisina. Ang sakit sa akin ang ginawa niya ang turuang maglihim sa akin ang kapatid ko. Sa opisina papadudod kung hindi din lang tungkol sa trabaho ay hindi ko pinapansin si Lloyd. Kahit na nagmukha pa siyang tanga. Hindi ko din naman siya kayang awayin, lahat ng imbitasyon niya ay hindi ko na lang pinapansin. Hindi ko sinasagot ang mga text at tawag niya dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobra po talagang epekto sa akin ng mga nangyari, papadudot. Pakiramdam ko po noon ay may betrayal na nangyari. Betrayal ng kapatid ko at ni Lloyd dahil dito ay naging sobrang lungkot ko. Hindi ko po kasi akalain na mangyayari sa akin yon. Mahal ko ang kapatid ko at mahal ko rin si Lloyd. Ayaw ko magtuloy-tuloy ang galit ko kaya pinilit kong labanan ang lahat kahit ang sakit-sakit na. Gusto ko na ring tapusin ang hindi magandang pakiramdam na umiiral sa akin at ayusin na lamang ang lahat. Pero nangingibabaw po ang pride ko. Kaya bukod sa mga nangyayari ay kalaban ko pa ang pride ko. Pinipilit ko pong timbangin at balansehin ang lahat kaya ang nangyari ay nakaapekto ang sobrang pag-iisip sa kalusugan ko. Ako naman po ang na-stress at tuluyang nagkasakit. Hindi po kami nagpapansinan ng kapatid ko kung hindi din naman importante ang pag-uusapan. Pero nang makita niya ang itsura ko ay biglang bumalik ang dating siya.
Nagpanik si Justin at pinilit akong dalhin sa ospital. Papadudot ang taas na pala ng lagnat ko. Sumama naman ako sa kapatid ko at nagpunta nga kami sa ospital para magpa-check up at pinayuhan ako ng doktor na kailangan ko ang diretsyong pahinga kung ayaw kong lumala ang sakit ko. Kaya ginawa ko po ang payo ng doktor, agad akong tumawag sa ospital at nag-file ng sick leave. Dahil po nasa ospital ako ng mga oras na yon ay napilitang pumayag ng mga kinakaukulan. Pero hindi ko po pinapasabi o pinagsabi ang tungkol sa sick leave ko na yon. Hindi po alam ni Lloyd na nag-leave ako, Papa Dudut. Kuya, uminom ka muna. Salamat. May kailangan ka pa? Wala na. Gusto mo ikuha kita na makakain? Hindi na. Giniginaw ka ba? Gusto mo ng kumot? Ang init-init eh. Kung may nararamdaman ka, tara na, punta na tayo sa ospital. May nararamdaman ako. Ha? Ano yun? May masakit ba sa'yo? Wala. Anong nararamdaman mo? Ramdam ko na naaaligaga ka. Huminahon ka nga. Baka mamaya ikaw naman ang mapagod dyan. Alam mo naman na magkapatid tayong overfatigin. Ayoko kasing may mangyari sa'yo. Alam ko. At ayoko din na may mangyari sa'yo. Kaya mag-relax ka nga. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Kuya, wala din kasalanan si Lloyd. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kasi narinig yung buong usapan namin eh. Yung huli na lang ang narinig mo kaya iba na yung pagkakaintindi mo. Kuya, walang masamang intensyon si Lloyd. Hindi niya sinabing paglihiman kita. Ang sinabi niya, wag na kitang bigyan ng problema. Makinig na lang daw ako sa'yo dahil sa kabutihan ko lang naman ang gusto mo. Sinabi niya para wag ka na ma-stress. Sa kanya na lang ako magkwento at papayuhan din niya ako. Pero hindi para kontrahin ang sinabi mo. Totoo ba yan? Oo, kuya. Ang sama ko pala. Hindi, kuya. Hindi mo naman alam eh. Yun na nga. Sana inalam ko muna bago ako nagalit. Hindi naman galit sa'yo si Lloyd. Kita mo nga, sige pa din siya ng pagme-message at tawag sa'yo kahit hindi ka sumasagot. Nahihiya ako dahil sa nagawa ko. Mabait si Lloyd, kuya. Alam ko. Pero dahil sa maling paratang ko, hindi ko na inalala kung anong klaseng tao siya. Inisip ko masama siya. Pero kahit kailan wala naman nagawang mali sa akin si Lloyd. Oo, kuya. Concerned lang pala siya sa'yo. Sa akin. Sa ating dalawa. Nahihiya ako sa kanya. Kausapin mo na siya, kuya. Hindi ko alam. Mahal ko si Lloyd pero bakit ko nagawa yun? Akong dahilan, kuya. Dahil sa akin, kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Akong sisihin mo. Justine, patawarin mo ako sa mga shortcomings ko ha. Kaya ka nga nagagalit sa akin kasi sobrang mahal mo ko. Kaya alam kong mahal mo din si Lloyd ng sobra kaya naaway mo siya. Wala na ata akong mukhang maiharap sa kanya. Kuya, yung mukhang yan ang dapat ihinaharap. Nakakainis ka. Nakukuha mo pa talagang magpatawa? Natatawa ka naman eh. Hindi ah. Kitang-kita, kuya. Kaya wag ka nang magmaang-maangan. Kaya kausapin mo na si Lloyd. Hindi mo pa ako napapatawad sa sobrang kahigpitan ko. Kalimutan mo na yun, kuya. Gusto kong marinig na pinapatawad mo na ako. Kuya naman eh, wala ka namang kasalanan. Matatahimik ako pag narinig ko ang pagpapatawad mo. Kuya naman eh, sige na. Kahit kailan hindi ako nagalit sa'yo. May tanong ako pero hindi ako nagalit. Ikaw lang ang nag-iisang kuya ko, no? Kaya mahal na mahal kita. Salamat, Justine. Ako naman ang patawarin mo. Saan? Sa pagbibigay ng konsumisyon sa'yo mula noon. O siya, pinapatawad na kita kung ano man yung akala mo na maling nagawa mo. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Salamat, kuya. Oh, magkakaiyakan pa tayo niyan eh. Ikaw nga dyan ang umiiyak eh. Huwag ka mag-deny. Ayan oh, kitang-kita ang luha mo. Oo na, kasi naman eh. Hindi na mauulit ang nangyari sa atin.
Hindi na ako magagalit sa'yo kahit kailan. O, sino yan? Anong Nakita ko na, huwag ka na uli mag-deny. O anong gagawin mo? Wala. Mamaya ako nababasahin. Kuya! Basahin mo na't sagutin. Now na! Nadaan ako sa pangungulit ng kapatid ko, Papa Dudut. Kahit nahiyang-hiya ako kay Lloyd ay napilitan akong sumagot. Ang mensahe niya lang ay Justin, pero alam ko na ang ibig sabihin ng Justin. Kaya sinagot ko na kaagad siya ng buo at diretsyo. Sinabi ko na huwag na siyang mag-alala at hindi na ako galit sa kanya. Sa totoo ay hindi naman ako nagalit, nagtampo lang. Sinabi ko na alam ko na ang lahat ng mga nangyari, na alam ko na ang kumpletong detalye ng usapan nila ni Justin. Kaya huwag na siyang mag-alala, Papa Dudut. Nagsorry din ako dahil sa kaipalan ko. Tinanggap ko lahat ng pagkakamali ko kasi si Lloyd naman yon. Nung paghawak ko pa lamang ng cellphone ko ay nawala na rin ang hiya ko. Diniretso ko lahat ng pagkakamali ko, pero hindi ko madiretso ang totoong feelings ko para sa kanya. Doon ako humina. Pagkalapag ko ng phone ko matapos kong mag-reply ay tumawag kaagad si Lloyd. Nabasa niya ang mahabang mensahe ko ng ganong kabilis. Kung mabilis siyang magbasa ay mas mabilis kong sinagot ang cellphone ko nang makita ang picture niya nang mag-ring ito. Doon niya lang nalaman ang dahilan ng leave ko. Nalaman niya na nagkasakit pala ako kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay pagkalabas niya ng opisina. Alala siya kaya sobrang kinikilig naman ako deep inside. Gusto ko na sanang sabihin ang true feelings ko sa kanya. Kaya lang naisip ko naman na baka pag nalaman niya at hindi niya gusto ay siya naman ang biglang umiwas. Hindi ko pa kaya na mangyari yon kaya kinimkim ko na naman ang damdamin na nais kong sabihin. Sobrang pag-aalaga ang ginawa nila ni Justin sa akin kaya naman mabilis na bumuti ang pakiramdam ko. At dahil nga sa bilis ng recovery ko ay may ilang araw pang natira sa na-file kong sick leave. Kaya naman sinamantala na namin yon para makapag-bonding kaming tatlo. Namasyal kami, kumain sa mga kilalang kainan at walang humpay na nagkwentuhan. Isang araw wala namang kaming usapan ni Lloyd ay parang nakita ko siya na pumasok ng gate namin. Sinilip ko para makasigurado at kitang-kita ko na may iniwan siyang isang kahon sa tapat ng pinto namin, Papa Dudut.
Justin! Oh, bakit parang nagulat ka? San ka galing? Ha? Sa bahay lang. Wala naman tayong usapan ha. Sana nagsabi ka na pupunta ka. Ha? Kasi Teka, ano yung kaun na iniwan mo? wala. Anong wala? Ano to? Ako lang ang nakakakita ng kaon? Ibig kong sabihin, wala to. Sige, aalis na ako. Aalis? Teka nga, naguguluhan ako sa'yo. Nagpunta ka dito tapos aalis ka agad? Anong meron? Wala, nagkamali lang kasi ako. Lloyd, saan kayo pupunta? Wala, hindi naman kami aalis. Kadarating lang ni Lloyd. Ewan nga dyan, ang gulo. Biglang aalis na raw. Oo, kasi Teka, wag niyong sabihin na nagkakasamaan na naman kayo ng loob. Uy, hindi ah. babalik na lang ako. Teka, ano tong box na to? Parang pamilyar yung pambalot na yan ah. Pamilyar? Para sa akin ba yan? Hindi ko alam. Paanong para sa'yo? Anong sinasabi mong pamilyar yung balot? Ano ba yung box na yan? Patingin nga. Wag! Ano to? From Flames? Ha? Pakipaliwanag to, Lloyd. Sa'yo ba galing to? Ikaw si Flames? Justin, kasi Lloyd, ano? oo, ako si Flames. Ano? Sorry. Bakit mo nagawa to? Kuya, huminahon ka. Justine, please wag mo na uli idamay ang sarili mo dito. Pero kuya, Justin, wag ka sanang magalit. Dinadaan mo pa sa paganyan-ganyan? Secret admirer sa edad mong yan? Wala kasi akong ibang maisip na paraan eh. Unang-una, sana inuna mo muna ang hiya. kuya naman sobra naman yata yan. Okay lang, Justin. Deserve ko siguro ang mga salitang yan. Hindi mo ba naisip mahiya? Nahihiya nga ako, kaya hindi ako makapagpakilala ng diretso. Para ka namang traidor niyan. Sa tagal nating magkasama at magkausap, tapos ganyan? Sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ay, hindi mo pa sinasadya? Paano kung sinadya mo? Kuya, mag-usap kayo ng mahinahon. Mabuti pa, aalis na ako. Ano to, duwag? Bakit hindi mo harapin yung kalokohan mo? Umiibig lang ako. Wala akong ibang iniisip kundi yun. Kuya, maawa ka naman kay Lloyd. Tumigil ka, Justine ha. Pumasok ka na nga sa loob. Kuya naman, akala ko ba hindi ka na magiging ganyan? Huwag na kayong mag-away. Lalayo na lang ako. Tapusin natin to. Hindi ka na nahiya. Ang laki ng agwat ng edad mo sa kapatid ko. Tapos tataluin mo? Ha? O ano, takatakaan naman. Sandali, anong kapatid? Hindi naman para kay Justin yung regalo. Hindi naman siyang nililigawan ko. Ha? Anong sinasabi mo? Ayan o, nakalagay, Justine. Para sa'yo yan. Ikaw ang gusto ko. Ha? Yung mga iniiwan kong regalo dito at yung mga tula. Para sa'yo lahat yun. Papadudot dahil sa isang sulat ay nagkaroon ng mistaken identity. Ang akala pala ni Lloyd na spelling ng pangalan ko ay Justin with an E. Kaya naman akala ng kapatid ko ay sa kanya ang mga regalo. Hindi naman sumama ang loob ng kapatid ko sa mga nalaman niya. Sa halip ay natawa pa siya. Kasi ang dami nangyari tapos ay mali lang pala ang akala ng lahat. Masaya din si Justin para sa aming dalawa ni Lloyd. Nakakaloka, Papa Dudut. Nahirapan pa akong magtapat nung una, ang totoo naman pala ay ganon din ang nararamdaman sa akin ni Lloyd. Hindi ko kasi naisip na pareho kami. Kung sa bagay, yun din naman ang sinabi ni Lloyd na hindi niya naisip na pareho nga kami. Ganon din siya, sobrang mahal niya ako. Kahit na hindi raw ako magkagusto sa kanya, basta wag lang daw akong magalit. Gusto niya lang na masabi ang nilalaman ng dibdib niya. Mag-iisang taon na kami ni Lloyd, ngayong gagraduate na si Justin, ay nagsabi ang kapatid ko na kapag kumikita na siya ng sarili niyang pera, ay magpapatayo daw siya ng tiny house sa tabi ng bahay namin para doon na lamang siya at masolo na namin ni Lloyd ang isa't isa. Sinabi ko na tutulong ako sa gastos. At least, umalis man sa bahay ang kapatid ko, ay katabi ko pa rin siya at nasa isang bakuran lamang kami. Nasabi ko na kay Lloyd ang mangyayari kaya niyaya ko na rin siya
na sa bahay na tumira at wag nang mangupahan sakaling maitayo na ang tiny house ng kapatid ko. Papa Dudut, ito po ang dilema na nararamdaman ko bilang mahigpit na kuya. Ang dami pong manliligaw ni Justin ngayon. May mga mukha na po sila at hindi na secret admirer lamang. Siyempre po dahil ako ito ay kumukontra pa rin ako. Pero may kakontra na ang pangontra ko dahil si Lloyd naman ang suporta ni Justin. Okay naman, at least balance ang pagpapayo namin kay Justin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento na may ere sa Barangay Love Stories. Naway marami pang mapaunlakang mga sulat ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Justin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.